Ano ba naman iyan, Marco anak? Kahit nakakainis itong tatay ninyo dahil sa pagiging lasenggo niya, masakit pa rin talaga sa dibdib na makitang inihahatid na siya sa kanyang huling hantungan. Wala na tayong magagawa ina Elena Nangyari na ang nangyari at siguro ito na talaga ang guhit ng kanyang palat. Ang mamatay sa edad na 43. Parang nakakatakot na tuloy matulog inay. Nakakamatay din pala iyon. Huwag kang maisip nga ang ganyan Leo. Matulog ka lang ng maayos, hindi yung sobrang busok, hindi pagod at lalong hindi lasing tulad ng ginawa ang tatay ninyo. Nagpakalunod siya sa alak tapos natulog, ayan tuloy, hindi na muling nagising. Hay naku Ramon, bakit mo naman kami iniwan agad? Paano na kami nga anak mo? Hala inay, sino iyon? Bakit may papalapit na malaking anino? Si Tia Dolores pala. Nay, anong ginagawa niya rito? Aba ay malay ko, hindi ko naman inaasahan na susulpot ang babaeng iyan dito. Ramon, bakit ka naman kasi tinamat ng gumising? Napagod ka na bang maging ama sama anak mo? Ha? Ako nga hindi napapagod kumain kahit walang ulam. Tapos ikaw, gigising lang tinamat ka pa. Hoy, babae, anong tingin mo sa libing nga ang asawa ko? Isang komedya. At anong mga anak niyo? Kailan pa kayo nakaanak? Mukha kang kahiya-hiya sa mga pinagsasabi mo. Ano ka ba naman Elena? Maanak mo ang tinutukoy ko. At saka, kahit paano naman ay kumpare ko rin si Ramon. Bawal bang malungkot sa pagpanaw niya? Baka kapag ikaw ang namatay, hindi man lang ako umiyak. Umalis ka na nga dito Dolores. Ayoko makita iyang malasako mo nga bilbil. Alis, si Ramon ang pinunta ko rito, hindi ikaw. Wala nang Ramon kakampi sa iyo rito. Hindi na iyan babangon para pagtakpan ka, kaya umalis ka na. Baka isipin pa ng mataw na kabit ka niya, bagay sa iyo ang maging biyuda. Oo, lumayas ka na Dolores. Nakakahiya naman na si tatay itong nakaburol pero parang ikaw itong kailangan ng abuloy dahil sa laking ang utang mo sa amin. Napanood ko na lamang ang pakalis ni Dolores. Dati ko siyang kaibigan ngunit nakagulo kami dahil sa utang at sa mga maling paratang niya sa akin. Ngunit may mas malalim parong dahilan, isang lihim ng nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa galit. Matapos ang libing ng aking asawa na namatay sa bangungot, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming tahanan. Isang katahimikan na nagbabadya ng mas malalim at mas madilim na mapangyayaring magaganap pa lamang. Hindi ko pa alam noon na ang pagkamatay ni Ramon ay simula pa lamang isang bangungot na gigisingin ang buong pamilya namin. Isang linggo ang lumipas mula nang ihatid namin si Ramon sa kanyang huling hantungan. Ang bigasan namin, na dati puno ang tawanan at paminsan-minsang sigawan dahil sa mga biruan naming mag-asawa, ay nabalot ng isang hindi pamilyar na katahimikan. Maging ang masako ng bigas ay tila nakikiramay sa aming pagluluksa. Si Leo, ang aking bunso, ay pilit na ibinabaling ang kanyang atensyon sa pagwawali sa harap ng tindahan, ngunit alam kong malalim din ang kanyang iniisip. Si Marco naman, ang aking panganay, ay tahimik na nag-ayos ng mapaninda. Ang kanyang mabalikat ay tila mas bumigat kaysa dati. Habang pinamamasdan ko sila, bigla na lamang may isang pamilyar na tunok ng sasakyan ang pumukaw sa aming pansin. Isang puting taxi ang marahang huminto sa tapat ng malaking bahay sa kabilang kalsada. Ang bahay na iyon ay matagal nang walang nakatira mula pa noong mangibang bansa ang pamilyang nakmamay-ari nito. Oh, may taxi, inay. May umuwi yata sa bahay na iyan. Sino kaya? Hala baka si Ate Isabel kuya. Iyon nga siguro anak. Tila si Isabel nga iyan. Aba, bumalik na pala siya. Naku, tingnan ninyo at kay puti na. Siguradong maraming pera na ang babaeng iyan. Dati pa naman silang mayaman. Inay, ang ganda na ngang bahay nila oh. Grabe inay, ang ganda niya lalo. Bumaba mula sa taxi ang isang babaeng tila diwata sa kanyang kagandahan. Si Isabel. Mas lalo siyang gumanda at tila mas tumangkat. Ang kanyang balat ay makinis at maputi, at ang kanyang kasuotan ay halatang mamahalin. Ngumiti siya habang nililibot ng tingin ang paligid, na parabang sabik na makawi. Pagkatapos niyang bayaran ng taxi, napatingin siya sa aming direksyon at kumawi. Ate Isabel. Hello Ate Isabel. Oh Leo, uy ang laki mo na. At sa Tia Elena, kumusta po kayo? Mayos naman kami ha. Kararating mo lang, pumasok ka muna sa inyo at mukhang pagod ka sa biyahe. Marco, anak, tulungan mo nga muna siya sa madala niya. Marami yata iyan. O sige po, nay. Agad na tumakbo ang anak kong si Marco patawid sa kalsada upang tulungan ang dalaga. Habang pinapanood ko sila, isang malaking anino ang biglang tumakip sa sikat ng araw sa aking harapan. Ang aninong iyon ay may kasamang amoy nga murang pabango at matapang na pulbos. Si Dolores.
Nakasuot ito ng isang matingkad na damit na mas lalo pang napalaki sa kanyang katawan at ang kanyang mukha ay makapal sa kolorete. Tinaasan niya ako ang kilay bago ibinaling ang kanyang tingin sa kabilang kalsada kung saan nakita niya si Isabel. Biglang nakbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pagkainis ay napalitan ng isang pagkangiti. Ay, hala, si Isabel, bumalik ka na pala. Aba, ang ganda-ganda mo lalo. Kumusta ka na? Ikaw lang ba, Tia Dolores? Aba, ang lusok-lusok natin ngayon. Sabi ni Isabel na may halong paggalang. Malusok ba ka mo? Sexy, iha, sexy. Siyempre naman, inaalagaan ko ang aking sarili. Ayaw ko kayang makmukhang losyang dapat mapanatili ko itong aking alindog. Ikaw nga itong lalong gumanda. Sigurado ako may nobyo ka ng mayaman ano? Sa mayayaman ka lang bagay, hindi ba? Hindi tulad ng iba diyan. Nasa simpleng tindero lang ng bigas bumaksak. Hay naku, hindi ka bagay sa ganun. Ano po bang pinagsasabi ninyo, Tia Dolores? Wala po akong nobyo. Ay, wala ba? Naku, baka gusto mo ang pamangkin ko. Pulis iyon, iha. Bagay na bagay kayo. Naku, Ate Isabel. Huwa na, masisira lang ang buhay mo. Biglang sabat ni Leo. Leo, bakit ka ba sumasali sa usapan? Hoy, ikaw na bata ka. Anong masisira ang buhay ang pinagsasabi mo? Kulang ka talaga sa disiplina, ano? Ang bata-bata mo pa. Sumisingit ka na sa usapan ng matatanda. Huwag kang makikinig sa mautos ng nanay mo diyan. Aba, at talagang dinamay pa akong babaeng ito. Marco, tara na. Ipasok na natin itong magamit. Sabi ni Isabel na tilanay lang na. Ano nga ulit ang sabi mo, Dolores? Ako ang nagdidikta sa anak ko. Oh, bakit? Hindi ba toto? Kung tinuruan mo lang iyang anak mong tamang asal, hindi iyan magsasalitang ganyan ngayon. Ganun ba talaga? Para malaman mo, ikaw ang naturo sa mga anak ko na mawalan ng respeto sa iyo. Binabato lang nila pabalik sa iyo ang ugali na ipinupukol mo sa amin. Kahit na, ang bata-bata pa niyan, marunong nang sumagot-sagot. Kahit ang pinakamabait na tuta, Dolores, kapag paulit-ulit mong sinisipa, siguradong kakagatin ka rin kapag napuno na sa iyo. Ang kapa talaga nga mukha mong magpakita rito at makipagbunganggaan sa akin sa kabilang nga napakahabang listahan ng utang mo sa bigas. Hindi ka na ba nahiya sa sarili mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na magbabayad din ako? Wala lang akong pera ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo nang pagsalitaan ng hindi maganda ang pamilya ko. Sino ka ba sa akala mo? Ako si Dolores. At ikaw, isa ka lang biyuda na pinag-iinitan ng ulo dahil walang asawang umuwi sa iyo. Mas pangit ka, balat buhaya. Isang losyang na napilitan lang pakasalan dahil nabuntis sa inuman. Saan mo naman napulot iyang kwentong iyan? Niligawan ako nga tino ni Ramon. Ikaw ang may gusto sa kanya nun at saksi ka sa panliligaw niya sa akin. Kunwari ka pang kinikilig para sa akin, pero ang totu, nangingitnit ka na sa selos. Huwag ako ang pinagloloko mo, Dolores. Ikaw itong nakpabuntis sa barkada niya. Hindi ba? Baka nakakalimutan mo. Busit ka. Mabuti pang umalis ka na. Ako pa talaga ang unahan niya sa maganyang usapan. Nay, totu po ba yon? Na may gusto siya dati kay tatay? Ay naku. Leo, kalimutan mo na ang sinabi ko. Nasabi ko lang iyon dahil sa sobrang galit ko sa babaeng iyon. Napupuno na ako sa kanya. Ang sarap niyang sabunutan pero nakitimpi lang ako. Ayaw kong humantong pa kami sa barangay. Ang mabuti pa, maglagay ka na lang ang bigas diyan sa mabakanteng lalagyan para kapag may dumating na mamimili. Makikita nilang bago ang mabigas natin. Sige na, kumilos ka na. Hay naku, si inay talaga, deming kwento. Pumasok na sa loob ng kanilang bahay sina Marco at Isabel. Dala ang mga bagahe. Sumunod na rin si Dolores paalis. Padabok na naglakat palayo habang may ibinubulong sa sarili. Naiwan akong nanginginig sa galit at pagtitimpi. Ang pagbabalik ni Isabel ay tila nagbukas ang isang bagong kabanata, ngunit kasabay nito ay ang muling pagbuka ang malumang sugat na pilit kong ibinabaon. Ang alitan namin ni Dolores ay hindi lamang tungkol sa utang o simpleng asaran. Ito isang apoy na matagal nang nababaga at sa araw na iyon, naramdaman kong malapit na itong muling sumiklap ng mas malaki. Makalipas ang ilang araw ng insidente sa pagitan namin ni Dolores, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ngang buhay sa aming munting bigasan. Isang hapon, habang abala ako sa pahlilista ngang mga banta, natanaw ko si Isabel na maingat na tumatawid mula sa kanilang bahay patungo sa aming pwesto. Isang magandang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Magandang hapon po, Tia Elena. Sana po ay hindi ako nakakaabala sa inyo. Hindi naman, iha. Maupo ka.
May kailangan ka ba? Nais ko po sanang formal na ipalamang aking plano, tiya. Dito po sa tapat, sa harap ng aming bahay, ay mabubukas po akong isang maliit na karinderya. Matagal ko na po itong pangarap at ngayon lang nakaroon ng pagkakataon na may sakatuparan. Aba, iyan ay magandang balita. Tiya na ikalulugod iyan nga. Mabiyahero at mga driver ngang tricycle. Tama po kayo, tiya. Iyon nga po ang isa sa mga dahilan ko. At huwag po kayong mag-alala, hindi po tayo magiging makakumpetensya. Sa katunayan po, naisip ko na magiging maganda kung magtutulungan tayo. Sa inyo po ako kukuha ng lahat ng bigas na kakailanganin ko. Sa ganoong paraan, pareho po tayong kikita. Nakahinga ako ng maluwag sa kanyang sinabi. Isang tunay na negosyante, magaling mag-isip at marunong makisama. At may isa pa po sana akong hilingin kung papayag po kayo. Nakita ko po kasing napakasipak ang anak ninyong si Marco. Nais ko po sanang kunin ang tulong niya sa pag-ayos ng pwesto. Siyempre po, may kaukulang bayad ang kanyang serbisyo. Kailangan ko po kasing ng isang mapakakatiwalaan na gagawang mga estante, magpipintura at katuwang sa iba pang magagawain. Napatingin ako kay Marco na tahimik na nakbubuhat ng sakong ang bigas sa di kalayuan. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, tila mas lalo siyang naging seryoso. Marahil, ito na ang pagkakataon para malibang siya at magkaroon ng bagong pagtutunan ng pansin. Sige, iha, papayag ako. Kausapin mo na lang siya. Lumapit si Isabel kay Marco at ipinaliwanag ang kanyang alok. Tumango lamang ang aking anak. Isang tahimik na paksang-ayon na sapat na para magsimula ang lahat. Kinabukasan, maagang nagsimula ang trabaho. Ang dating tahimik na harapan ng bahay ni na Isabel ay napuno ngang tunongang martilyo, lagari at paminsan-minsang biruan. Si Marco, sa kanyang tahimik na paraan, ay naging isang napakahusay na trabahador. Bawat utos ni Isabel ay kanyang sinusunod ng walang reklamo. Kitang-kita ko mula sa aking tindahan kung paano unti-anting nakakaroon ngang anyo ang karinderya. Mula sa paglilinis ng lugar, pagtatayo nga pader na gawa sa kahoy, hanggang sa pagpipintura ngang itong ang kulay na puti at berde, lahat ay pinaktulungan nilang dalawa. Madalas, sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, ay lumalabas si Isabel na may dalang malamig na inumin para kay Marco. Maupo sila sa isang tabi at kahit sa kalayuan, naririnig ko ang malamyos na boses ni Isabel na nakukuwento. Ikinuwento niya ang kanyang buhay sa Singapore, kung paano siya nangulila sa Pilipinas, at kung bakit mas pinili niyang umuwi at magnegosyo kaysa manatili ron. Si Marco naman, bagamat matipid magsalita, ay sumasagot paminsan-minsan. Nakikita ko kung paano bahagyang gumagaan ang kanyang pakiramdam sa tuwing kausap niya ang dalaga. Kuya, parang mas mabilis ka pang makpukpo ng pako kaysa ngumiti. Pero kapa nandiyan na si Ate Isabel. Abot langit na. Madalas na tukso ni Leo sa kanyang kapatid tuwing hapunan. Manahimik ka nga diyan, Leo. Sagot naman ni Marco na may bahagyang pamumula sa kanyang mapisngi. Habang pinamamasdan ko sila, hindi ko maiwasang hindi matuwa. Nakikita kong nabubuo ang isang magandang samahan sa pagitan ng aking anak at ni Isabel. Hinangaan ko ang dalaga. Hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang kasipagan at kabutihang loob. Nakita ko sa kanya ang isang babaeng may pangarap at determinasyon, mga katangiang bihira ng makita sa mga kabataan ngayon. Makalipas ang halos isang buwan, natapos din ang pag-ayos. Ang dating bakanteng lugar ay isa ng kaakit-akit na karinderya. Simple lamang ang disenyo, ngunit napakalinis tingnan. Ang mamesa at upuan na gawa sa kahoy ay mayos na nakahanay. At sa itaas ng pasukan ay may isang karatulang nakasulat, Karinderya ni Isabel, Kainan ng Bayan. Dumating ang araw ng pagbubukas. Isang simpleng selebrasyon lamang ang naganap. Nagluto si Isabel ang ilang putahe at namigay ang librang pananghalian sa maunang customer. Naroon kaming mag-ina upang sumuporta. Dumating ang ilang madriver ng tricycle, makapitbahay at ilang maganagdaraan. Hindi man dinumog, sapat na iyon para magbigay ng pag-asa. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang pinamamasdan ko ang mailaw mula sa karinderya ni Isabel na nabibigay liwana sa aming kanto, isang kakaibang kapayapaan ang aking naramdaman. Ito ay isang bagong simula, hindi lang para kay Isabel, kundi para na rin sa aming pamilya. Isang bagong paasa na sa gitna ng aming pagluluksa. May magabagong pinto pa rin na magbubukas at may magabagong tao na darating upang maging bahagi ng aming buhay. Sa mga sumunod na linggo, naging abala ang lahat sa bagong karinderya. Si Isabel, sa kanyang kasipagan, ay magang gumigising para magluto. At si Marco naman ay naroon lagi upang tumulong
sa pagsisilbi at paglilinis. Ngunit, napansin kong hindi ganun kalakas ang benta tulad ng inaasahan. May makumakain, ngunit bilang lamang. Ang mga driver ng tricycle na madalas naka-standby sa kanto ay sumusubok minsan, pero hindi na bumabalik. Isang gabi pagkatapos magsara, nakita ko si Isabel na nakaupo sa labas ng kanyang karinderya, malalim ang inisip at baka sa kanyang mukha ang pag-alala. Nilapitan ko siya. Iha, mukhang malalim ang iniisip mo. Ay, Tia Elena, pasensya na po. Iniisip ko lang po itong karinderya. Okay naman po ang kita, pero sapat lang po pambayad sa magastusin. Hindi ko po alam kung saan ako nakukulang. Masarap naman ang luto ko, pero parang may hinahanap pa rin ang matao. Ang luto mo ay masarap. Iha, tulad ng mga luto sa siyudad, pero ang panlasaan ng mga tao rito ay iba. Sanay sila sa lutong bahay na may kakaibang kiliti, yung lasang hanap-hanapin nila. Siguro, ang kailangan mo ay isang kusinero na kabisado ang panlasa ng mga taga rito. Tama po siguro kayo, Tia. Siguro nga po kailangan kong tulong. Kinabukasan, isang karatula na may nakasulat na wanted. Kusinero ang isinabit ni Isabel sa harap ng karinderya. Hindi nagtagal, may ilang nag-apply. May isang babaeng medyo may edad na, isang binata na galing daw sa isang maliit na kantin at isang tahimik na matandang lalaki na payat at medyo kubana kung maglakad. Ang pangalan niya raw ay Sendo. Upang maging patas, nagpasya si Isabel na magsagawa ng isang munting paligsahan sa pagluluto. Ang putaheng kailangan nilang lutuin ay dinuguan, isang pagkaing sadyang mahirap timplahin ng tama. Matapos magluto nga aplikante, nahirapan si Isabel na magdesisyon. Kaya naman, isang plano ang kanyang nabuo. Kumuha siyang tig-isang mangkong bawat luto at dinala ito sa aking tindahan. Tia Elena, Leo, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kasi alam kung alin dito ang pinakamasarap. Kayo po ang magiging hurado. Pakiusap, tikman ninyo ito at sabihin sa akin kung alin ang dapat kong piliin. Hindi ko po sasabihin kung kaninong luto ang alinman diyan para maging patas ang inyong desisyon. Una naming tinikman ang luto ang babae. Mayos naman ang lasa, ngunit medyo matabang. Sumunod ang luto ng binata na masyado namang maasim para sa aming panlasa. At ang panghuli ang luto mula sa isang hindi pa kilalang aplikante. Sa unang subo pa lamang, tila may isang hiwagang bumalot sa aking dila. Ang lapot ng sarsa ay tama lamang. Ang asim at alat ay perpektong naglalaro. At may isang pamilyar na tamis sa dulo na nagpapaalala sa akin ng luto ng aking yumaong ina. Ang karne ay napakalambot, tila natutunaw sa bibig. Nay, ito na iyon. Ang sarap, parang fiesta. Bulalas ni Leo na kumikinang ang mga mata. Ito nga na, ito ang pinakamasarap sa lahat. Ibang klase ang timple. Ito ang lutong hahanap-hanapin ng mga tao. Ngumiti si Isabel. Iyan din po ang napili ko, Tia. Ang lutong iyan ay gawin ni Lolo Sendo, ang tahimik na matandang lalaki. Kinabukasan, si Lolo Sendo na ang bagong kusinero ng karinderya ni Isabel. At sa unang araw pa lamang niya, isang himala ang naganap. Isang mabangong amoy ginisa ang kumalat sa buong kanto. Isang amoy na nang-akit at nakpapagutom. Ang mga driver ng tricycle na dati nakakapalang sa malayo ay isa-isang lumapit, sinusundan ang mabangong amoy. Paksapit ng tanghalian. Ang dating halos walang taong karinderya ay puno ng mga customer. May mga empleyado mula sa munisipyo, mga guro mula sa kalapit na eskwelahan, at mga pamilyang sadyang dumayo pa para tikman ang usap-usapang pagkain. Grabe! Ito na yata ang pinakamasarap na adobo na natikman ko sa buong buhay ko. Manong, isang kanin pa nga. Yung menudo ninyo, parang luto sa amin sa probinsya. Nakakaya sa sarap. Iyan ang masalitang naririnig ko mula sa aking pwesto. Ang karinderya ay naging sentro ng usapan sa aming lugar. Araw-araw, pila ang matao. Si Marco ay hindi na makandaw-gaga sa pagsisilbi at si Isabel naman ay laging abala sa pagkuha ng bayad. Ang aming bigasan ay nakinabang din ng husto. Halos araw-araw ay kumukuha si Isabel ng ilang sakong bigas at pati ang mga kumakain sa kanya ay sa amin na rin bumibili ng kanilang pangsaing. Ang tagumpay ang karinderya ay naging tagumpay na rin namin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Lolo Sendo ay nanatiling isang misteryo. Bihira siyang lumabas ng kusina, isang tahimik na presensya na siyang lumilikha ng mahika sa bawat putaheng kanyang inihahain. Ang matao ay hinahangan siya. Ngunit halos walang nakakakilala sa kanya. Minsan, habang pinagmamasdan ko ang daksaan ng tao sa karinderya, hindi ko maiwasang mag-isip. Ang gasarapen ni luto ni Lolo Sendo ay hindi pangkaraniwan. Tila may kakaiba itong sangkap,
Isang lihim na nagbibigay kasiyahan hindi lang sa tiyan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Isang hiwaga na sa mga susunod na araw ay magiging bahagi ngang isang mas malaki at mas madilim na misteryo. Ang tagumpay nga rin ni Isabel ay naging bukang bibig sa aming lugar, subalit habang ito ay nagdudulot ng saya sa amin, tila ito naman ay nagiging lason sa isipan ng isang tao, si Dolores. Nakikita ko siya paminsan-minsan na nakatayo sa malayo, matamang pinakmamasdan ng daksa nga mga taong kumakain at ang kanyang mukha ay nababalot ng inggit na hindi niya may tago. Tulad ng dati, nakpadala na naman si Isabel ng ulam para sa aming pananghalian, isang pasasalamat daw sa walang sawang pagtulong ni Marco. Isang hapon, habang abala kami sa paasikaso nga mamimili, padabo na pumasok si Dolores sa aming tindahan. Hindi siya bumili, bakus ay tumayo lamang sa isang tabi at ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa akin. Magandang tanghali, Isabel. Kakain ako, aniya nang makita ang dalaga na naghahatid ng ulam sa aming pwesto. Sige po, Tia Dolores. Pili lang po kayo doon at ihatid ko lang po ito kay Tia Elena. Sinunan ng tingin ni Dolores, si Isabel. Tila hindi niya nagustuhan ang aking natanggap na biyaya. Sinunan niya ang dalaga hanggang sa aming tindahan. Teka lang, Isabel, iyang ulam na iyan may bayad ba? Naku, hindi po. Bigay ko po iyan kay Tia Elena. Pasasalamat ko na rin po dahil si Marco po ang katuwang ko sa karinderya. Ah, ganun ba? Bakit? Wala bang sahot si Marco? At yang ulam na iyan, hindi porket nagtatrabaho sa iyo ang anak niya, ay obligasyon mo nang pakainin ang buong pamilya nila. Hindi ba marunong magluto itong nanay niya o sadyang wala lang siyang pambili ng sarili niyang pagkain? Wala na akong pambili ng ulam dahil lahat ay inutang mo na. At bakit ka ba nakikialam? Hindi naman ako humihingi kay Isabel. Kasalanan ko ba kung mabait siya sa akin? Ang sabihin mo, nanginggialam ka dahil nainggit ka. Hoy, anong sinasabi mong nainggit ako? Mayos ang samahan namin ni Isabel at ikaw, isa ka lang paboritong kapitbahay dahil sa bigasan mo. Naku, Isabel, maingat ka diyan. Baka mamaya ay umutang din iyan sa iyo ng ulam. Huwag mo siyang pautangin. Bahala siyang magutom. Hindi naman iyan mamamatay agad. Papayat muna iyan bago mangyari iyon. Abat talagang, halika nga ritong babae ka. Hinablot ko ang kanyang buho na tila pugat ngang ibon sa tigas. Sumigaw siya sa sakit, ngunit hindi ako nakpaawat. Ang pagtitimpi ko ay umabot na sa hangganan. Ang insulto niya sa aking yumaong asawa kanina sa libing at ngayon ang pangmamaliit niya sa aking pagkatao ay sapat na para sumabog ang aking galit. Ano ba? Bitawan mo ako. Tulong. Hoy! Bitawan mo ang nanay ko. Justin, tawagin mo ang kuya mo. Bilis. Nakpangabot kami sa gitnang bigasan. Sinubukan niya akong itulak, ngunit dahil sa laki niya ay halos hindi ko siya natinak. Sa galit ko, isinupsop ko ang kanyang mukha sa isang nakabukas na sakong bigas. Itong sa iyo. Ilulublob kita diyan sa paborito mong utangin. Ang tagal ng utang mo, hindi ka pa rin nagbabayad. Kasalanan ng asawa mo, siya ang nagpautang sa akin. Magbabayad lang ako kapag siya na ang sumingil. Hayop ka, pati patay ay dinamay mo. Akin na iyang mukha mo at babawasan ko iyang kapal niyan. Dahil mas malaki siya, nagawa niya akong itula. Bumaksak ako sa sahig. Ngunit mabilis akong tumayo at kumuha ng walis tingting at ipinanghampas sa kanya. Aray ko, hayop ka talaga, Elena. Akala mo dahil mas malaki ako ay hindi kita kaya. O ano? Ano? Aling Elena, aling Dolores, tama na po iyan. Naku po, Jonel, tulungan mo ako. Ayaw nilang tumigil. Dumating na sina Marco at Isabel. Pilit kaming inaawat ngunit para kaming dalawang asong ulol na naglalaban. Hindi ako titigil hanggat hindi nabubura ang pamumuhang babaeng ito. Kung hindi ka lang sana epal nun, ako sana ang asawa ni Ramon. Ako sana ang may-aring bigasan na ito. Oh, ayan, lumabas din ang katotohanan. Iparinig mo sa mga anak ko kung gaano kakabaliw sa tatay nila at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makamove on. Ano? May gusto ka talaga kay tatay, Tia Dolores? Patay na patay sa tatay mo, anak. Kaya iyan naghihimutok sa galit sa akin. Kadiri naman kayo, Tia. Ang tanda-tanda niyo na, may paganyan-ganyan pa kayo. Bitawan niyo ang nanay ko. Ano naman ngayon kung may gusto ako sa tatay ninyo? Baka gusto mong tanungin ang nanay mo kung paano niya inagaw sa akin ang tatay ninyo? Wala akong inagaw sa iyo, ingrata ka. Tama na nga po iyan. Hindi ba kayo nahihiya sa mapinag-usapan ninyo? Aling Dolores, hindi na kayo teenager.
At ikaw naman inay, pumatol ka pa sa usapang iyan. Tumigil na kayo. Sa wakas, nagtagumpay sina Marco at Isabel na paghiwalayin kami. Pareho kaming hinihingal. Magulo ang buhok at may magalmot sa braso. Ang damit ko ay bahagyang napunit. Nay, nakakahiya po kay Isabel. Kitang-kita niya ang gulo ninyo. Kayo naman po, Aling Dolores. Kung wala po kayong pambayad sa utang ninyo, umalis na lang po kayo rito. Pwede lang po kayo dito kung magbabayad na kayo, hindi para guluhin ang nanay ko. Che, mga pangit, alis na ako. Padaboh na umalis si Dolores. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya at tinuro ako. Magbabayad ka sa akin, Elena. Tandaan mo iyan, may araw ka rin sa akin. Ang kanyang masalita ay tila isang sumpa, isang pangako ng paghiganti na naiwan ng malamig na kaba sa aking dibdib. Matapos ang insidente, tinulungan ako ni na Marco at Isabel na ayusin ang aking sarili at ang nagulong tindahan. Ngunit kahit natapos na ang gulo, ang bigat sa aking pakiramdam ay nanatili. Ang alitan namin ni Dolores ay umabot na sa isang bagong antas. Hindi na ito simpleng away kapitbahay. Ito ay isang digmaan na naugat pa sa nakaraan at sa araw na iyon, naramdaman ko na ang susunod na kabanatang aming laban ay magiging mas madugo at mas mapanganib. Kinagabihan, matapos ang marahas na komprontasyon namin ni Dolores, isang mabigat na kumot ng agam-agam ang bumalo sa aming tahanan. Ang bawat sulok ay tila may anino at ang bawat kaluskos ay nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Paulit-ulit na umaling-aungaw sa aking isipan ang kanyang huling nga salita, magbabayad ka sa akin, Elena. Tandaan mo iyan, hindi ito ordinaryong banta. May bigat ito, isang pangako ng ganti na nakpatindig sa aking mabalahibo. Pinilit kong matulog, ngunit ang aking diwa ay gising na gising. Ipinikit ko ang aking mata, ngunit ang imaheng nangingit-ningit na mukha ni Dolores ang aking nakikita. Sa kalagitnaan ng gabi, nang sa wakas ay nagsisimula na akong dalawin ng antok, isang biglaan at marahas na puwersa ang gumising sa akin. Hindi ito panaginip. Isang napakabigat na bagay, na tila isang dambuhalang nilalang, ang biglang umupo sa gilid ng aking kama. Naramdaman ko ang paglubok ng kutson at ang biglang pagtagilit ng buong higaan. Sa isang iglap, tumilapon ang aking katawan at bumaksa ako ng malakas sa malamig na sahig. Aray ko, ang sakit! Napahawak ako sa aking balakang na unang tumama sa semento. Gulat at litong-lito, dahan-dahan akong tumayo. Ang silid ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Tiningnan ko ang aking kama. Bumalik na ito sa dati nitong ayos na parabang walang nangyari. Ngunit sigurado ako sa aking naramdaman. Totoo yun. Isang malami na hangin na humaplo sa aking balat. Napatingin ako sa pinto ng aking kwarto. Ang pinto na isinara at ikinandado ko bago matulog ay bahagyang nakabukas. Kinilabutan ako. Paanong nangyari iyon? Lumapit ako at sinuri ang seradura. Hindi ito sira, ngunit malinaw na may nakbukas nito. Sa sandaling iyon, isang sabay-sabay na alulong na aso sa labas ang bumasak sa katahimikan ng gabi. Ang kanilang matahol ay puno ang takot at pagbabanta, na tila may nakikita silang hindi ko nakikita. Kasabay ng pagalimpuyong nga aso, isang tunog mula sa silid ni Marco ang aking narinig. Isang tunog ng paghihirap, tila isang taong sinasakal at hindi makahinga. Punong takot, dali-dali akong tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Marco, anak, ayos ka lang ba? Walang sumasagot. Ang tanging naririnig ko ay ang patuloy na tunog kanyang paghihirap. Sinubukan ko ang pinto. Bukas ito. Pumasok ako at isang nakakapangilabot na tanawin ang bumungat sa akin. Si Marco ay nakakawak-kawak sa kanyang higaan. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa takot at ang kanyang makamay ay nakahawak sa kanyang lik na parabang may pumipigil sa kanyang pahinga. Ang bintanang kanyang silid na laging sarado tuwing gabi ay bukas na bukas. Marco, anak, gumising ka. Niyugyo ko siya ng malakas. Sa wakas, nagising siya na may kasamang malakas na pagagok na parabang ngayon lang muling nakalanghap ng hangin. Basang-basa siya ng pawis at nanginginig ang buong katawan. Inay, ang samang ang panaginip ko. Nanaginip ako na nasa loob daw akong kabaong, nakalibing sa ilalim ng lupa. Hindi ako makahinga, inay. Hindi ako makagalaw. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Totong-totong pakiramdam, inay, parang mamamatay na talaga ako. Pinakalma ko siya, ngunit ang aking sariling puso ay kumakarera sa takot. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa aking silid. Ang bigat sa kama, ang pagkahulog ko, at ang misteryosong pakbukas ng pinto. Nakatinginan kami, at sa aming nga mata, isang takot ang nababasa.
May kung anong masamang espiritu ang pumasok sa aming bahay. Si Leo, sabay naming naisip. Nagmamadali kaming pumunta sa kanyang silid. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Nakita namin si Leo na mahimbing na natutulog, payapa ang kanyang pahinga. Ngunit, tula sa kwarto ni Marco, ang kanyang bintana ay nakabukas din ng bahagya na siyang pinamumulan ng malami na hangin sa loop. Ginigising namin si Leo. Inaantok pa siyang natanong kung bakit. Itinanong namin kung binuksan niya ang bintana. Hindi po, inay. Sinara ko po iyan bago ako matulog. Sigurado po ako. Wala siyang maalalang kakaiba. Bumalik kaming tatlo sa aking silid. Nagsiksikan kami sa isang higaan, takot na makahiwa-hiwalay. Sa labas, patuloy ang walang tigil na alulong maaso. Yakap-yakap ko ang aking maana, ngunit hindi kayang pawiingang aking mabisi ang laming ang takot na gumagapang sa aming makaluluwa. Ang banta ni Dolores ay hindi na lamang nga salita. Ito ay naging isang bangungot na nakatoto. Isang hindi nakikitang kaway ang pumasok sa aming pamamahay. Isang nilalang na kayang buksan ang manakakandadong pinto at bintana. Ang bangungot na kumuha kay Ramon ay tila nagbabalik at sa gabing iyon, malinaw sa akin na ang susunod na target nito ay ang aking maanak. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tila walang lakas na tumagos sa mabigat na hanging bumabalot sa aming tindahan. Halos hindi kami nakatulog. Bawat isa sa amin ay may maitim na bilok sa ilalim ng maamata. Isang pisikal na katibayan ng takot na aming pinagdaanan. Pilit kaming kumikilos na parang normal ang lahat, ngunit ang aming mapandama ay mas alerto. Ang bawat pagdaan ng sasakyan, ang bawat biglang pagtaho ng aso, ay nagdudulot ng munting pag-ihting sa aming mga kalamnan. Maagang dumating si Isabel upang kumuha ng bigas. Ang kanyang masayang ngiti ay bahagyang naglaho nang makita ang aming maitsura. Tia Elena Marco, ayos lang po ba kayo? Para po kayong pinaksakluban ng langit at lupa. May problema po ba? Sa una ay nag-atubili akong magsalita. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako ay hindi lubos na maintindihan? Ngunit nang makita ko ang sinsurong pag-alala sa kanyang mamata, bumigay na rin ako. Ang bigat sa aking dibdib ay kailangan kong may labas. Isabel, iha, maupo ka sandali. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang marahas na pagtilapon ko mula sa kama. Ang dambuhalang bigat na aking naramdaman. Ang napinto at bintanang nagbukas ng kusa. At ang nakakapangilabot na panaginip ni Marco kung saan halos malagutan siya ng hininga. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang unti-anting pababago sa mukha ni Isabel. Ang kanyang pag-alala ay napalitan ng takot at pagkatapos ay nga isang malalim na pag-isip. Habang kami ay nag-usap, isang kapitbahay na bumibili ng bigas ang biglang nagsalita. Naku, Elena, nabalitaan mo na ba? Si Mang Victor, yung tricycle driver, patay na. Ano? Si Victor namatay? Paano? Binangungot daw kagabi. Kinausap ko pa ngayon kahapon ang lakas-lakas pa. Nakakagulat talaga. Isang malamig na hangin ang tila umihip sa pagitan namin ni Isabel. Nakatinginan kami at alam kong isa ang aming iniisip. Diyos ko, sabi ko na nanginginig ang boses. Namatay ang asawa ko sa bangungot. Siya ang pangatlo sa lugar na ito ngayong taon. Tapos ngayon, si Victor naman ang pangapat. Isabel, normal pa ba ito? Sunod-sunod na sila. Tiya, kagabi, habang nangyayari ang mga kababalahan sa inyo, may mga asoring umaalulong ng walang tigil. Hindi po ba? At noong namatay si Tio Ramon, sabi ninyo ay may umalulong din. Tia Elena, paano po kaya kung hindi talaga bangungot ang dahilan ng kanilang pagkamatay? Paano kung may pumapatay pala talaga sa kanila? Ang kanyang nga salita ay tumusok sa pinakabuhat ng aking takot. Isang takot na matagal ko nang sinusubukang itago sa aking sarili. Sa gitna ng aming pausap, natanaw namin si Leo na papalapit at may kasama siyang isang bata. Isang maliit na batang babae, payat, nakasuot ng lumang bestida at may hawak na tungkot. Ang kanyang nga mata ay mapusyaw at hindi tumitingin ng diretso. Siya si Lina, ang batang bula na apo ni Lola Cedes. Nay, sabi ni Lina, gusto niya raw po kayong makita. Sabi ni Leo, lumapit ang bata at yuminto sa aking harapan. Tila may kung anong enerhiya siyang naramdaman. Itinaas niya ang kanyang mukha sa direksyon ko. At kahit hindi niya ako nakikita, pakiramdam ko ay tumatagos ang kanyang tingin sa aking kaluluwa. Nagulat kaming lahat nang magsalita siya sa isang mahina ngunit malinaw na tinig. Mag-ingat po kayo, Aling Elena. Anong ibig mong sabihin, Lina? Natigilan kaming lahat. Paano niya nalaman na kami ay nasa panganib? Nagpatuloy ang bata, hindi pinapansin ang aming pakabigla.
Nakikita ko po, may malaking panganib na nakapalibot sa inyo. May anino na nagmamasid sa inyong bahay tuwing gabi. Mag-ingat po kayo. May kukuha po sa inyo, Aling Elena. Dadalhin ka po nila sa isang lugar na madilim. Ikukulong ka po nila sa isang silid na walang bintana. Ang kanyang masalita ay tilam nga pako na ibinabaon sa aking isipan. Ang bawat detalye ay nakdulot ng matinding kilabot. Sino ang kukuha sa akin? At bakit? Nagpatuloy siya. At ang kanyang susunod na sinabi ang mas lalong gumulo sa aming isipan. May mga naririnig po ako. Mga bulong sa pagkain. Ang masalitang iyon ay walang kahulugan sa amin sama sandaling iyon. Ngunit nagiwan ito ngang isang kakaibang pakiramdam. Isang palisipan sa gitna ng isang malaking bangungot. Nagsimulang manginig ang bata. Ang kanyang mukha ay namutla na parabang nasaksihan niya ang isang bagay na karumaldumal sa kanyang isipan. Leo, ihatid mo na ako. Natatakot na ako. Hinila niya ang kamay ng aking anak at nagmamadaling umalis. Iniwan kaming tatlo ni na Isabel at Marco na tulala at hindi makapagsalita. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang siga. Ang takot na aming nararamdaman kanina ay may kasama ng pangalan, kahit hindi pa namin alam kung ano. Ang mababalang batang bulak ay isang kumpirmasyon na ang aming kalaban ay hindi isang ordinaryong masamang espiritu. Ito ay isang nilalang na may plano. Isang plano na kinabibilangan ng pakulong sa akin at isang hiwaga na may kinalaman sa mga bulong sa pagkain. Ang aming bangungot ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw na puno ang pag-ingat at panalangin. Walang kakaibang nangyari, walang misteryosong pagbukas ng nga bintana at payapa ang tulok ng aking nga anak. Unti-unti, sinubukan naming ibalik sa normal ang aming nga buhay. Kahit nasa likod ng aming nga isipan ay naroon pa rin ang takot na iniwan ng nakaraang gabi. Ang karinderya ay patuloy sa kanyang tagumpay. Isang maliwanag na puwesto sa aming kanto na nagbibigay ngang panandaliang paglimot sa aming mga alalahanin. Isang tanghali, sa gitnang dagsaan ng makumakain, isang pamilya at malaking figura ang pumasok sa karinderya ni Isabel, si Dolores. Nagulat ako. Pagkatapos na aming uwi at ang manangyari, hindi ko inakala na makakaroon siya ng lakas ng loob na kumain doon. Ngunit umupo siya na parang reyna, mayabang na tumingin sa paligid, na parabang ipinapakita sa lahat na walang sinuman ang makapagbabawal sa kanya. Umorder siya ng pagkain at kumain ng napakarami. Pinanut ko lamang siya mula sa malayo. Isang mabigat na pakiramdam ang namo sa aking dibdib. Kinagabihan, mabilis na kumalat ang balita. Si Dolores daw ay isinugod sa albularyo dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Namimilipit daw ito sa sakit at naksusuka. Narinig ko ang balita mula sa isang kapitbahay. May bahagi sa akin na nakaramdam katuwaan, marahil ay ganti iyon ng langit sa kanyang kasamaan, ngunit mayroon ding bahagi na kinabahan. Bigla kong naalala ang sinabi ng batang bulag, may magabulong sa pagain. Posible kaya? Pilit kong iwinaksi ang isiping iyon, nakataon lamang siguro. Makalipas ang 3 araw, isang payat at haggard na Dolores ang sumugot sa aking tindahan. Ang kanyang mukha ay galit na galit at ang kanyang mamata ay nag-apoy. Hoy, Elena, alam kong ikaw ang may gawa nito. Ano na namang pinagsasabi mo, Dolores? Pinakula mo ako. Sigurado akong pinakula mo ako. 3 araw akong halos mamatay sa sakit ng tiyan. Naghahanap ng gamot ang pamangkin ko pero wala siyang mahanap. Kung hindi ka masama, sana tinulungan mo siya nung humihingi siya ng kaunting tulong sa iyo. Pero hindi. Gusto mo akong mamatay kaya hindi ka tumulong. Wala kang puso, Elena. Nababaliw ka na ba? Paano kita papakulam halos hindi ko nga maiwan itong tindahan ko. Tigil-tigilan mo ako sa mabintang mo. Hindi porket hindi kita tinulungan ay ako na agad ang may kasalanan sa iyo. Sadyang hindi ka lang mahalaga sa akin kaya wala akong pakialam sa kung anong mangyari sa iyo. Hayop ka. Gaganti ako sa iyo. Tandaan mo itong araw na ito. Sa araw na bumagsak ka, sisiguraduhin kong ako ang unang tatawa. Puno ng pagbabanta ang kanyang nga salita. Umalis siyang nag-iwan ng isang mabigat at madilim na pangako. Nayanik ako sa kanyang akusasyon. Kahit alam kong kasinungalingan iyon, ang salitang kulam ay nag-iwan ng lason sa hangin. Paano kung maniwala ang matao sa kanya? Halos hindi pa ako nakakabawi sa pakabigla ng muling lumitaw si Lina. Tila kabutang sumulpot mula sa kung saan. Ang kanyang mukha ay punong ngigit na takot kaysa dati. Lumapit siya sa akin, nanginginig ang makamay na nakahawak sa kanyang tungkot. Aling Elena. Nanginginig ang kanyang boses. Nalalapit na po. Ang manakikita ko, mas lumilinaw na po. Malapit na po silang mangyari. Anong ibig mong sabihin, Lina? Anong malapit nang mangyari? Yung sinabi ko po sa inyo noon.
Yung may papalo po sa ulo ninyo at ikukulong kayo sa madilim na silid. Mangyayari na po iyon. Magingat na po kayo. Isang malamit na takot ang gumapang sa aking likuran. Ngunit hindi pa siya tapos. May idinuktong siya na halos mapatigil sa pagtibok ng aking puso. At saka po, nakikita ko rin po si Kuya Marco. Ang kanyang mamata, kahit bulak, ay tila nakatitik sa isang bagay na nakakatakot. Nahihirapan po siya. Hindi po siya makahinga. May nakaupo po sa dibdib niya. Sinasakal po siya, Aling Elena. Sinasakal po siya ng isang malaking anino. Hindi na ako nakapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila piniga. Ang hula tungkol sa akin ay sapat na para manghina ang aking mga tuhod. Ngunit ang hula tungkol sa aking anak ay isang punyal na direktang itinaray sa aking puso. Bago pa man ako makapagtanong, tila hindi na kinaya ni Lina ang kanyang nakikita. Nagtakip siyang kanyang matainga, umiling-iling, at nakmamadaling tumakbo palayo. Iniwan akong nakatayo na parang isang estatwa, binibihag ng sobrang takot. Ang mga babala ay hindi na lamang nga babala. Sila ay isang talaan ng magkakaganapan na nakatakdang mangyari. Ang banta ni Dolores, ang sakit ng kanyang tiyan, ang akusasyon ng kulam, at ngayon, ang malinaw na pangitain ni Lina. Lahat ay makakaunay. Ang kalaban namin ay hindi na lamang isang espiritong nagdudulot ng bangungot. Ito ay isang pisikal na panganib na ang layunin ay saktan at kunin ang aking anak. Ang aking pakiramdam na walang magawa ay mas matindi kaysa dati. Paano ko lalabanan ang isang kaaway na hindi ko nakikita at hindi ko maintindihan? Paano ko ililitas ang aking anak mula sa isang kapalaran na tila nakasulat na? Ang gabing iyon ay hindi na tulad niyang dati. Ang gababala ni Lina ay tila isang hatol na naghihintay na lamang ng kanyang executioner. Nagpasya kaming lahat na matulog sa isang silid, sa sala, kung saan makakasama kami. Ngunit si Marco, sa kanyang pagnanais na ipakita ang kanyang katapangan, ay tumutol, "Inay, sa kwarto ko po ako matutulog. Kailangan may isang makbabantay. Kung magkakasama tayo sa isang lugar, mas madali tayong magiging target. Huwag po kayong mag-alala, ikakandado kong mabuti ang pinto at bintana, kahit anong pilit ko ay hindi siya nakpatinak. Bago kami magiwa-hiwalay, sinigurado naming lahat ng bintana at pinto sa buong bahay ay sarado at may harang. Ang maupuan ay isinandal namin sa pinto at ang mabibigat na aparador ay inilapit sa bintana. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang aming maginagawa ay walang saysay laban sa isang kaway na hindi namin kilala. Humiga ako sa banik sa tabi ni Leo, ngunit ang aking mata ay dilat na dilat sa dilim. Bawat anino ay tila may buhay. Bawat alitit ng sahik ay parang mga yabak na papalapit. Ang oras ay tila gumagapang sa sobrang bagal. At pagpata nga 12:00, nagsimula ito. Ang alulong. Ngunit iba na ngayon. Hindi na ito ang malungkot na panahoy na aming naririnig. Ito ay isang desperado at galit na pag-alulong. Tilam gaasong nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kalaban. Kasabay nito, narinig ko ang tunok mula sa silid ni Marco. Isang malakas na kalabok na sinundan ng tunok na babasa na gamit. At ang pamilyar ngunit mas marahas na tunok ng isang tao na hirapan. "Marco, napatayo ako. Nay, narinig niyo po iyon? Si Kuya." Nakmamadali kaming tumakbo patungo sa kanyang silid. Kinatok namin ng malakas. "Marco, anak, buksan mo ang pinto." "Marco." Walang sumasagot. Tanging maungol at kalabok ang aming naririnig. Sinubukan kong pihitin ang seradura. Ngunit hindi ito bumubukas. May nakaharang sa loob. May mabigat na bagay na itinulak para harangan ang pinto. "Itulak natin, Leo. Bilis." Nagkaisa ang aming lakas. Isinandal namin ang aming balikat sa pinto at itinulak ng buong buo. Gumalaw ito ng bahagya. Sa maliit na siwang, narinig namin ang isang mababang ungol na hindi galing sa tao at kasunod nito ang nahihirapang boses ni Marco. "Nay, umalis. Kayo, hindi kita iwan, anak." Tulak pa, Leo. Sa isang huling, desperadong tulak, bumigay ang pinto, isang mabigat na aparador ang tumumba sa sahig at ang tanawing bumungat sa amin ay isang imahe mula sa pinakamasamang bangungot. Sa ibabaw ni Marco ay may isang nilalang. Isang dambuhala, malobo ang katawan na kulay itim tila balat ng isang baboy ramo. Ang mukha nito ay puno ng malalaking butlik na nangnanana at ang mga mata nito ay dalawang nakbabagang pula. Mahahaba ang kanyang kuko na nakabaw sa balikat ni Marco. Habang ang buong bigat ng kanyang katawan ay nakadagan sa dibdib ng aking anak, dahan-dahang pinipiga ang buhay mula rito. Ang mukha ni Marco ay nagsisimula ng mangitim. Puno ang galit na hindi ko alam kung saan nanggaling. Dinampot ko ang unang bagay na nahawakan ng aking kamay.
Isang matulis na pantasa ang lapis sa kanyang mesa. Sumugot ako na parang isang hayop na prinoprotektahan ang kanyang supling at itinaraj ito ng buwang lakas sa likod ng halimaw. Halos hindi ito natinag. Dahan-dahan itong lumingon sa akin at ang nagbabaga nitong mga mata ay tumitig sa akin. Isang malalim at garalgal na boses ang lumabas mula rito. Isang pagkakamali. Ang boses nito ay parang mga batong nakikiskisan. Habang ang atensyon ng halimaw ay nasa akin, si Leo na naalala ang mga kwento ng kaibigang si Lina ay mabilis na kumilos. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Kinuha ang lalagyan ng asin sa aming maliit na altar at bumalik. Nang akmang babalikan ng halimaw si Marco, ibinato ni Leo ang isang dakot ng asin sa likod at mukha nito. Isang nakakayanik na sigaw ang pinakawalan ng halimaw. Ang asin ay tila asido na sumunok sa balat nito. Umusok ito at nakiwan ng maitim na marka. Hayop kang bata ka. Sa sobrang sakit, napabiti ito kay Marco at gumulong sa sahig. Nagpagulong-gulong ito. Sinusubukang alisin ang asin na dumikit sa kanyang katawan. Nagwala ito sa loop ng silit. Winasak ang magamit na madadaanan. Tumayo ito at bago umalis, itinuro nito ng kanyang mahabang kuko si Marco. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Pagkatapos ay tumingin ito sa akin. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang karumal-dumal na mukha. At ikaw? Dapat ay isinunod na kita sa asawa mo. Ganyan na ganyan ko rin siya pinatay. Sa isang hindi ka panipaniwalang paraan, ang dambuhalang katawan nito ay lumit at nakasya sa maliit na bintana. Tumalon ito at naglaho sa kadiliman ng gabi. Naiwan kaming tulala sa winasak na silid. Si Marco ay umubo at humahagok. Hawak ang kanyang namumulang lik at dibdib. Si Leo ay nanginginig. Hawak pa rin ang lalagyan ng asin. At ako, hindi makagala. Ang mahuling salita ng halimaw ay paulit-ulit na tumatatak sa aking isipan. Ang kumpirmasyon, ang halimaw na iyon ang pumatay sa aking asawa, ang pumatay kay Ramon. At ngayon, nagbabalik ito para sa aking anak. Ang aming kalaban ay may mukha na. At ang mukhang iyon ay ang mukha ng purong kasamaan. Ang umaga pagkatapos ng pagsalakay ay mas madilim pa kaysa sa gabi. Ang aming bahay ay tila isang puntot. Puno ngang takot at luhang hindi may buhos. Si Marco ay nakahiga. Ang kanyang lig at dibdib ay may malalaking pasa. Isang malupit na paalalang kamatayang halos sumunggap sa kanya. Alam naming lahat na ang halimaw ay tutupat sa kanyang banta. Babalik ito. At sa susunod, maring hindi na kami palarin. Sa gitna ngang aming kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Si Lina. Siya lamang ang aming pag-asa. Ang kanyang mga mata, kahit bulag, ay nakakakita sa mundong hindi namin nakikita. Leo, anak, sunduin mo si Lina. Pakiusapan mo siyang pumunta rito. Sabihin mong kailangan natin ang kanyang tulong. Mabilis na umalis si Leo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya kasama ang batang bulak. Ang mukha ni Lina ay seryoso, na para bang alam na niya ang dahilan kung bakit namin siya ipinatawag. Lina, iha, pakiusap. Tulungan mo kami. Ang halimaw na sinabi mo ay totoo. Inatake niya si Marco kagabi at sinabi niyang siya ang pumatay kay Ramon. Kailangan naming malaman kung sino siya, kung ano siya. Mahina po ang aking nakikita, Aling Elena. Parang mana pira-pirasong panaginip lamang. Ngunit, baka po sakaling mas luminaw kung may mahahawakan akong isang bagay na pag-ari ng taong sangkot. Isang bagay na malapit sa kanya. Bigla ko naalala ang kanyang unan. Ang paboritong unan ni Ramon, ang unan na yakap-yakap niya sa gabi ng kanyang kamatayan. Nanginginig ang aking makamay habang kinukuha ko ito mula sa baul. Ang amoy nito ay amoy pa rin ni Ramon, isang masakit na alaala ng kanyang pakawala. Inabot ko ang unan kay Lina. Sa sandaling dumampi ang kanyang nga daliri rito, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Pumikit siya at isang malalim na pahinga ang kanyang pinakawalan. Nagsimula siyang magsalita. Ngunit ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Nakikita ko na po siya, si Mang Ramon. Natutulog siya ng mahimbing. Pagod na pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. May aninong pumapasok sa kanyang silid, galing sa bintana. Ang laki-laki niya, katulad po siyang sinabi ninyo, nakakatakot. Dahan-dahan siyang lumapit sa higaan. At umupo siya sa dibdib ni Mang Ramon. Nagsimulang umiyak si Lina habang nakukwento. Nararamdaman ko po ang kanyang paghihirap. Hindi siya makahinga. Sinusubukan niyang sumigaw pero walang boses. Nakakawak-kawak siya pero hindi niya matulak ang bigat. Ang bigat-bigat po. Ang sakit-sakit. Patuloy ang pagagos ng luha sa kanyang mata. Niyakap siya ni Leo.
Sinusubukang pakalmahin, ngunit hindi siya tumigil. May nakikita pa po ako. Patay na po si Mang Ramon. Ngunit hindi pa tapos ang halimaw. Kinalatkat niya po ang katawan palabas ang bahay. Dinala sa may sagingan. At pakbalik niya may dala na siyang punong saging. Isang bagong putol na punong saging. Inilagay niya po ito sa higaan. May binulong po siya. At ang punong saging, naging kamuha po ni Mang Ramon. Hindi. Hindi si Mang Ramon ang inilibing ninyo. Isinumpa ko ang aking narinig. Ang aking matuhot ay bumigay. Napaluhot ako sa sahig. Ang aking puso ay dinudurok ng isang sakit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Puno po ng saging iyon. Ang totoong katawan niya, kinuha po ng halimaw. Kinain niya po. Sumigaw si Lina at niyakap ng mahigpit ang unan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot at pagod. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa libo-libong saksak. Hindi lang pinatay ang aking asawa. Nilapastangan pa ang kanyang alaala. Kinagabihan, hindi pa rin maalis sa aking isipan ang masinabi ni Lina. Si Marco, sa kabilang aming pagtutol, ay pinilit na pumasok sa trabaho sa karinderya. Kailangan daw niyang kumilos para hindi malunod sa takot. Dahil sa pag-alala at dahil na rin sa isang hindi may paliwanag na puwersa na humihila sa akin, pumunta ako sa karinderya. Naalala ko ang isa pang babala ni Lina, manggabulong sa pagkain. Daksaan pa rin ang tao. Ang masayang tawanan at kumilan ng makubiertos ay isang malaking kabalintunaan sa bigat na aking nararamdaman. Dumiretso ako sa kusina upang tawagin si Marco. Ngunit bago ako makapasok, natigilan ako. Sa loop, nakita ko si Lolo Sendo. Naghahanda siyang isang espesyal na order. Ngunit may kakaiba sa kanyang makilos. Ang kanyang mamata ay tila walang buhay. Nakatingin sa kawalan. Dahan-dahan, yumuko siya sa platong pagkain. At doon, nasaksihan ko ito. Nagsimula siyang bumulong. Isang wika na hindi ko maintindihan. Sinauna at nakakapangilabot. Habang bumubulong siya, ang kanyang mga mata ay pumuti at isang bahagyang usok ang tila nakmumula sa pagkain. Ito na iyon, ito ang mabulong na sinasabi ni Lina. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Lason ba ito o proteksyon? Sa aking pagkatulala, hindi ko na malayang napaatras ako at nabunggo ang isang kaldero na nakasabit sa pader. Gumawa ito ng malakas na kalansing. Sa isang iglap, tumigil si Lolo Sendo. Mabilis pa sa kidlat siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puting-puti pa rin. Puno ang isang galit na hindi ko pa nakita kailanman. Nakita niya ako. Alam niyang nalaman ko ang kanyang lihim. Bago pa man ako makapagsalita o makatakbo, kumilos siya ng may bilis na hindi akma sa kanyang edad. Dinampot niya ang isang mabigat na kawali. Wala akong nagawa. Isang matalas na sakit ang aking naramdaman sa aking ulo na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang huli kong nakita ay ang puting nga mata ni Lolo Sendo bago lamuning ng kadiliman ng aking paningin. Tama si Lina. Tama siya sa lahat. Isang matinding sakit sa ulo ang gumising sa aking ulirat. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mamata, ngunit kadiliman lamang ang aking nakita. Isang amoy ng mamasa-masang lupa at lumang kahoy ang pumuno sa aking pang-amoy. Sinubukan kong kumilos, ngunit naramdaman kong nakatali ang aking makamay at paa. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Ito ang sinabi ni Lina. Kinulong ako. Nagpumiglas ako, ngunit mas lalo lamang humigpit ang tali. Takot. Isang dalisay at matinding takot ang gumapang sa aking buong pagkatao. Nasaan ako? Sino ang gumawa nito sa akin? Biglang, isang kalabo mula sa itaas ang aking narinig na sinundan ng dandahang pabukas na isang pinto. Isang sina ng liwana ang tumama sa aking mga mata. Isang anino ang dahan-dahang bumababa sa hagdanan, may dalang isang lampara. At nang matanglawan ng liwanag ang kanyang mukha, ang aking takot ay napalitan ng pakalito at sakit. Si Isabel. Tia Elena, mabuti naman at gising na kayo. Pasensya na po kayo kung nasa ganitong sitwasyon kayo. Kailangan po talaga naming gawin ito. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Aalisin ko po ang inyong matali. Pakiusap lang po, huwag kayong sisigaw at pakinggan niyo po muna ako. Isabel? Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Kasabot ka ba niya? Anong kasalanan ko sa inyo? Inalis niya ang bulsa sa aking bibig at kinalagan ang malubit sa aking kamay at paa. Ang kanyang makilos ay malumanay taliwas sa karahasang aking naranasan. Pangako po, tiya, sasagutin ko ang lahat ng inyong nga tanong. Nasa ilalim po kayo nga aming bahay, sa lumang basement. Hahayaan ko po kayong makalis dito. Basta't ipangako niyo pong mananahimik lang kayo sa kung ano man ang nalaman at malalaman ninyo. Ano bang ginagawa ni Lolo Sendo sa pagkain? Bakit biglang nag-iba ang kanyang itsura? Ang mamata niya, namuti,
Iyon po ay dahil si Lolo Sendo ay hindi isang ordinaryong kusinero. Siya po ay isang parakaraw, isang manggagamot at mandirigma laban sa mga nilalang ning dilim. Ang kanyang binubulong sa pagkain ay mga orasyon, mga dasal ngang proteksyon, parakaraw, at ang pagkain na iyon, para iyon kay Dolores. Tama po kayo, tiya. Para po iyon kay Aling Dolores. Bakit? Kinukulam ba niya si Dolores? Hindi po kulam ang ginagawa niya, tiya. Depensa po iyon. At ang dahilan kung bakit ay dahil si Aling Dolores. Siya po ang halimaw na pumapatay sa inyong lugar. Siya po ang batibat. Tila isang malakas na kulok ang tumama sa aking dibdib. Si Dolores? Ang maingay, mataba, at ingitrang si Dolores? Siya ang damuhalang halimaw? Paano? Bakit? Ang matagal na po niyang inggit at galit sa inyo, sa pamilya ninyo. Iyon po ang nagbigay lakas sa kanyang kasamaan. Kaya niya tinatarget ang mga lalaki sa paligid ninyo at lalo na ang inyong pamilya. Gusto niyang kunin ang lahat ng mahalaga sa inyo. Pero ang pagkain, bakit sumakit ang tiyan niya? Dahil ang bawat pagkain na inihahay ni Lolo Sendo ay may basbas. Ito ang nagiging kalasak ng sinumang kakain nito laban sa mahika ng aswang. Iyon ang dahilan kung bakit nagising si Marco noong inatake siya. Ang maorasyon sa pagkain na kay niya, ang nagbigay sa kanya ng lakas para labanan ang bangungot at ang pagkain na iyon ay lason sa makatulad ni Dolores, kaya siya nakasakit. Ang platong nakita ninyo kanina ay may mas mataas na konsentrasyon ng dasa. Isa iyong direktang pag-atake. Kung ganun, bakit ako? Bakit ninyo ako sinaktan at itinali rito? Dahil nakita ninyo ang aming lihim, tiya. At dahil ngayong gabi ang nakatakdang pagtutuos, kailangan naming siguraduhin na hindi kayo makagambala. Kung nalaman ni Dolores na nalaman ninyo ang tungkol kay Lolo Sendo, maaring naktago na siya o kayo ang kanyang binalikan. Ikinulong ka namin para sa iyong sariling kaligtasan at para may sagawa namin ang aming plano. Ang nga anak ko, nasaan sila? Si Marco, si Leo, naalala na sila. Alam na po ni Marco ang lahat, tiya. Pagkatapos pong pakawalan ninyo, sinugot niya kami rito. Kinailangan naming sabihin sa kanya ang totoo para mapakalma siya. Ngunit binantaan namin siya na masasaktan kayo kapag nagsalita siya sa iba. Diyos ko, kaya pala tila, wala siyang pakialam kanina. Patawarin niyo po kami, tiya. Ito lang po ang paraan na naisip namin. Ngayong gabi, tatapusin na namin ito. Susugurin namin si Dolores. Kailangan naming puksain ang batibat bago pa may muli siyang mapatay. Kakampi po namin kayo, Tia Elena, hindi po ba? Mas kayo po ang biktima rito. Kailangan niyo po kami at kailangan din po namin kayo. Naintindihan ko na ang lahat. Ang bawat pirasong palaysipan ay nakabit-kabit na. Ang mababala ni Lina, ang sakit ng tiya ni Dolores, ang kaligtasan ni Marco, ang hiwaga ni Lolo Sendo. Lahat ay may paliwanag na. Ang aking kawe ay ang aking kapitbahay. At ang aking tagapagtanggol ay ang matandang kusinero. O Isabel, pumanik ako sa inyo. Tapusin na natin ang bangungot na ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Tumayo siya at inilahat ang kanyang kamay sa akin. Halika na po, tiya. Oras na para harapin natin siya. Magkasama kaming umakyat mula sa madilim na basement. Papalabas tungo sa isang gabi na magtatakda ng aming kapalaran. Pagkakyat ko mula sa basement, sinalubong ako ni Lolo, Sendo sa may pinto ni kusina. Isang tango lamang ang aming naging pag-usap. Isang tahimik na kasunduan na ang aming naalandas ay nakaisa na para sa isang layunin. Nakpaalam ako kay Isabel at nakmamadaling umuwi sa amin. Pagdating ko sa bahay, narinig ko ang pagtatalo ng aking mga anak. Gustong kumilos ni Leo para hanapin ako, ngunit pinipigilan siya ni Marco na hindi maamin ang totoong dahilan. Bakit ba ayaw mong hanapin si nanay, kuya? Hindi mo ba naisip na baka may nangyaring masama sa kanya? Manahimik ka na, Leo. Dadating si nanay, maghintay ka lang. At paano mo naman nasisiguro iyon? Alam mo ba kung nasaan siya? Manggaana, tama na iyan. Nandito na ako. Nay, mabuti naman po at dumating na kayo. Saan po ba kayo nanggaling? At bakit po ganyan ang itsura ninyo? Mahabang kwento, mga anak. Pero sa ngayon, kailangan nating maging handa. Ang buong akala ko ay makakaroon kami ng kahit ilang sandaling ang payapaan para maghanda, ngunit nakamali ako. Sa kalagitnaan ng aming pausap, isang pamilya na tuno ang aming narinig.
Isang marahang klik mula sa bintana ng aming sala. Sabay-sabay kaming napalingon. Si Leo, nakatayo siya sa harap ng bintana. Ngunit ang kanyang gamata ay blanko at walang buhay. Natutulog siya habang naglalakad. Dahan-dahan niyang inaalis ang harang na upuan at binubuksan ang kandado. Leo, anak, anong ginagawa mo? Gumising ka, ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang bintana at isang malaking anino ang pumasok. Ang Batibat. Nakatayo na ito ngayon sa loob mismo ng aming sala. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Nakita tayong muli, Elena. Halika na, takbo, sigako. Hinila ko si Leo habang itinula naman ni Marco ang isang mesa para harangan ang halimaw. Nagtatakbo kami palabas ng sarili naming bahay habang sa likuran namin ay naririnig namin ang pawasa ng aming nga gamit. Ang malitrato sa pader, maalaala ng aming pamilya ay isa-isang pinagbabasag ng halimaw. Halatang-halata ang pagiging inggitera mo, Dolores. Sigaw ko habang tumatakbo kami patawid sa kalsada. Tumakbo kami patungo sa bahay ni Isabel. Ang pinto nito ay nakabukas na. At sa loob ay naghihintay si Lolo Sendo, kalmado at may hawak na isang mahabang latigo na gawas sa pinahalong mga baging. Sa trasa sa itaas, nakita namin si Lina at ang kanyang lola, si Lola Sedes. Halika, pumasok na kayo sa loop. Ako na ang haharap sa halimaw na iyan, sabi ni Lolo Sendo. Marco, kunin mo ito. Ang latigong ito ay may basbas. Gamitin mo para tulungan ako. Pumasok kami ni Leo sa loop. Ngunit umakyat kami sa terasa para masaksihan ang laban. Sumugot ang Batibat. Isang hawi lamang ng kanyang kamay at tumilapon ng mabigat na gitna bakal. Ngunit hindi natinak si Lolo Sendo. Magsisimula na ang pagtutuos. Aswang, matagal na kitang hinahanap. Panahon na para pakbayaran mo ang papatay sa makalalakihan dito. Mahayop kayo. Hindi ninyo ako mapapatay. Humagupit ang latigo ni Marco. Sapaktaman ito sa balat ng Batibat. Umusok ito at sumigaw ang halimaw sa sakit. Sumugot din si Lolo Sendo. Ang kanyang makilos ay mabilis at tumpak. Ngunit ang lakas ng Batibat ay hindi matatawaran. Sa isang iglap, nahawakan nito si Marco at ibinato na parang isang basahan. Inatake rin ito si Lolo Sendo, ngunit ang matanda ay maliksi. Mula sa itaas, nagsimulang mausal ng mga salita si Lina at Lola Sedes. Isang sinaunang wika na hindi ko maintindihan, ngunit nararamdaman ko ang kapangyarihan sa bawat salita. Biglang napahawa ang Batibat sa kanyang ulo. Sumisigaw ito sa sakit, madadapak ang aswang ka. Sigaw ni Lina. At tulad ng isang utos, bigla na lamang natumba ang dambuhala. Sinamantala ni Marco at Lolo Sendo ang pagkakataon. Paulit-ulit na humagupit ang latigo. Habang si Lolo Sendo naman ay may iwinawas-iwas na isang maliit na patalim na kumikinang sa dilim. Ngunit ang Batibat ay muling tumayo. Ang galit nito ay mas lalong nakalap. Sa sobrang lakas ng enerhiyang pinapakawalan ng maglola, bigla na lamang bumaksak si Lola Sedes, walang buhay. Kasabay nito, nakita ko ang pag-agos ng dugo mula sa ilong, mata, at tainga ni Lina, ngunit hindi siya tumigil. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang huling, malakas na siga. Mamatay ka na, hayop ka. Katapusan mo ng gayon, Dolores. Ang sigaw na iyon ay tila isang punyal na tumagos sa Batibat. Nang hina ito ng husto, napaluhot at hindi na makalaban, ito na ang pagkakataon. Sumugot si Lolo Sendo at itinaraj ang kanyang patalim ng paulit-ulit salik ng halimaw. Si Marco naman ay ipinulupot ang latigo sa katawan nito para hindi na makawala. Isang huling, nakakabinging sigaw ang pinakawala ng halimaw bago ito tuluyang bumaksak. At sa aming harapan, ang dambuhalang katawan nito ay unti-unting lumiit at nakbago hanggang sa ang naiwan na lamang ay ang walang buhay na katawan ni Dolores. Tapos na ang bangungot. Lihim neming inilibing ang bangkay ni Dolores sa isang malayong lugar. Mahirap ipaliwanag sa mga pulis ang nangyari. Si Lola Sedes ay biniyan ng isang marangal na libing. Si Lina, na naulila, ay kinupkop ko at itinuring na parang sarili kong anak. Nakaroon ng lamat ang relasyon ni Marco at Isabel dahil sa manangyari, ngunit sa tulong ng panahon, ito ay muling nabuo at naging mas matatak. Sa ngayon, habang isinasalaysay ko ang kwentong ito, isa na ako sa mga naging bunga ng pagmamahalan ng aking amang si Marco at ng aking inang si Isabel. Ako ang panganay nilang anak. Narito pa rin ang aming malaking bigasan at katapat nito, ang sikat na karinderiya, nga simbolo ng aming pinagdaanan at ng aming tagumpay laban sa dilim. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.